Yo, Gorillana! Welcome sa ating new episode. At magpupunla tayo, gagawa muna tayo ngayon ng coco peat. Ang coco peat ay natural na material galing sa balat ng nyog. Ito ay mabisang material sa pagpupunla ng mga binhi. Dahil sa pisikal na katangian ng coco peat na malambot at magaan, dito mas makakagalaw at makakahinga ng malusog ang mga ugat ng bagong punlang tanim. Ang coco peat ay kayang sumipsip at mag-imbak ng tubig na maiiwasan ang pagkatuyo ng tanim o binhi sa punlaan. Isa ding katangian ng coco peat ay magaan ito, di katulad ng regular soil na mas mabigat, kaya effective ito sa pagpupunla dahil madali lang i-uproot ang mga tanim na hindi kakasira ng bagong punlang tanim. At yan, tapos na yung DIY tools na gagamitin para sa paggawa ng mga coco peat. Sa nakikita nyo, Cenepa o Pasha board yan. Pwede kayong gumamit ng plain sheet, any steel, kahit yero, basta mabutasan nyo lang. Then kinakailangan natin ng palanggana at balat ng nyog. Kukudkod lang natin yan sa tools na ginawa natin, kudkuran kumbaga, hanggang makuha natin yung fine ng loob ng nyog o tinatawag na coco peat. Magkakahiwala yan yung pinaka pino niya and yung parang fiber, maghihiwala yan. Libre lang kumuha ng mga balat ng nyog sa mga local market nyo. Pwede nyong hingiin yan kasi yung iba tinatapon at sinusunog na lang yan. At yan, fast forward and nakikita nyo nagsiseparate yung fiber at yung coco peat nasa ilalim yan, yung pinaka fine. And ready na siguro yan sa pag kukuha tayo ng salaan. Yung iba ginagamit nila ng chicken wire net or any net na pang salaan kasi para mahiwalay natin yung pinaka pino product ng coco husk. Kuha muna tayo ng lalagyan at salaan. Kahit anong salaan pwede nyong gamitin, yung mga net, pero kung ano lang yung nasa bahay natin, yun na yung gagamitin natin. DIY lang. Ayan, nagse-separate yung pinaka-fine at yung fiber. I-filter mo pa yan. Ayan, kasi yung nasa fiber pa yung mga yung pinaka-pino, dumidikit pa siya. And don't forget na gumamit kayo ng mask kasi maalikabok siya. Yung pinaka-fine niya mismo lumilipad. Yan, separate na. Yan na yung pinaka-pino. Pwede nyo pa ulit i-filter yon kung may pinaka-fine pa kayo kasi mas makukuha mo pa yung pinaka-pino ng coco peat. Pero yan sa atin okay na yan. Maganda naman yung pagkakudkod niya. Almost fine na siya.
Yan, yung mga nakuha natin na fiber, magagamit pa natin yan. Hindi yan tinatapon ha. Magagamit yan para sa mulching. Yan. Ito na yung finished product. Coco Peat. Fine siya. Mahirap lang nga siyang gagawin dahil matrabaho. Sa mga may tiyaga lang magkaka-Coco Peat. Yan. Pwede nyo tong i-DIY lang kahit walang machine na shredder. Yan, tapos na yung una nating material sa potting media. Next episode, gagawa naman tayo ng carbonized rice hull. Kita-kits sa next episode. Peace, love, and harmony.